are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiane. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Jamaruha, tansiano duwipchete. 미티안간시. Мы люди святости. Tunatenda 모양새네. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Y muy люди с миссией. Patienrian atuan kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit posted ulchete kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapet-man ni iskopla haso ko kiyang mafamil na rendi. Forso kiyang ni onronghen. Jamaruha, 용지 duwipchete. Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit ivniktekte. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Good morning po sa bawat isa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At ilang araw na lang, Merry Christmas! Then batiin po natin ng bawat isa. Merry Christmas! At alam niyo po, gaano kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Marami tayong pinagdaanan ng 2024. But the Lord is good all the time. Amen? Kaya ngayong umaga na ito, we're going to celebrate the goodness of God and His faithfulness as we worship the Lord in spirit and in truth. Kaya po, welcome po sa bawat isa sa umaga na ito. May I ask everyone to please stand for our call to worship. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, papasalamat kami, Panginoon. Araw na to, Panginoon, muli kami sasamba sa iyo. Alalahanin namin ang mga kabutihan mo sa araw-araw sa iyo. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng mga kalakasan. Kaya, Panginoon, dito namin mapapakita ang gaano ka kadakila. Nadakilain namin at pupurihin namin ang iyong kabutihan, Panginoon. Ikaw ang manguna sa aming pagsasamba, Panginoon. Sa iyo namin papakita, Panginoon, na ikaw ay tunay na dakila at napakabuti sa amin, Panginoon. Ang aming katawan, Panginoon, ikaw ang nagpapalakas. Kaya ito, Panginoon, ay gagamitin namin sa pagpapuri sa iyo. Aming pagsayaw, aming pagkanta, aming pagpalakpak, Panginoon, ay para sa iyo magpapuri namin na ibigay namin na ikaw ay tunay na dakilang Diyos, Panginoon. Kaya, Panginoon, gagamitin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po. Ayan. This is the day that the Lord has made. Ang dapat pong gawin is we will rejoice and be glad in it. Amen. Everywhere.
rejoice, O Lord, and be glad in it. It's the light that shines with hope and grace fills the sky. You do mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. That overwhelms our souls 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Our God is in control. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. So leave behind what happened yesterday. As today there's a new thing happened, O Lord. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Yes, O Lord, we'll rejoice because you were born for us, Father God. So, God. Oh Lord, our hope is built on the cornerstone. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness.
dressed in His righteousness alone. Faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord alone. Let's declare Christ alone, your cornerstone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord alone. So Lord, Sa umagang ito, tayo ay magsama-samang manalangin. Ang diwa ng Kapaskuhan ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesus upang iligtas ang sangkatauhan buhat sa walang hanggang kapahamakan. Sa umagang ito ay ini-encourage ko ang bawat isa na ipanalangin ninyo ang tatlo ninyong mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Idulog natin sila sa pagkakataon na ito at hilingin natin na maranasan nila ang regalo ng kaligtasan na ipinapaalala ng araw ng kapanganakan ni Jesus. Sinabi ng ating Panginoong Jesus, gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipanalangin natin na makakilala ang mahal natin sa buhay, ang tatlong mahal natin sa buhay na ito na hindi sila pumanaw na hindi nararanasan ang kaligtasang pinagkakaloob ng ating Diyos sa pamagitan ni Jesus. Panalangin po natin sila. Manalangin tayo sa tatlong mga mahal natin sa buhay, kamag-anak na kailangan ng kaligtasan. Sama-sama po tayo manalangin. Panginoon, naririnig mo ang mga panalangin namin. Naririnig mo rin ang mga individual, ang mga pangalan ng mga taong idinudulog namin sa iyo sa umaga na ito. Panginoon, naidulog namin sila dahil mahal po namin sila. Idinudulog namin sila dahil
Nais po naming maranasan nila ang kaligtasan na hindi po sila mapunta sa walang hanggang kapahamakan, bagkus makasama po namin sila sa walang hanggang buhay na ipinagkakaloob ni Jesus. Panginoon, ngayong Kapaskuhan, alam po namin na ito ay pagkakataon upang magkaroon ng malinaw na kamalayan ang bawat mahal namin sa buhay na itinudulog sa iyo, na makakilala sila kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Panginoon, di po kami magsasaawa na ipanalangin ang mga mahal namin sa buhay. Hindi lamang po ang tatlo na ito, kundi ang iba pa namin mga mahal sa buhay na patuloy na namumuhay sa kadiliman. Hindi pa nakakaranas ng born-again experience. Lord, we pray that they may experience ito, God. Kilalanin nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kami man, ang bawat isa sa amin ay bigyan mo ng lakas at ng tapang na ibahagi ang karanasan namin ng kaligtasan sa kanila. Na huwag kaming mahiya, sapagkat ang nakasalalay dito ay ang walang hanggang buhay o kamatayan. Kaya nga, Panginoon, nagsusumamo po kami para sa kaligtasan ng mga tao na ito. Ama, ngayong Kapaskuhan, mas lalo mong bigyan kami, Panginoon, ng passion to reach out for the lost souls. Dahil ito po ang pinakang diwa. Ang pinakamahalagang regalo ay hindi ang mga material na bagay ngayong Kapaskuhan, kundi ang pinakamahalagang regalo ay ang karanasan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Tulungan mo kami. At tulungan mo rin ang mga mahal namin sa buhay. Gamitin mo ang bawat pagkakataon upang sila ay makakilala sa iyo. Panginoon, sa umaga rin pong ito, kami ay naninikluhod sa iyo. Nais po namin idulog sa iyo ang mga kapatiran namin nasa gitna ng banig ng karamdaman. Ang iba sa kanila ay nag-aalala. Ang iba sa kanila ay nawawala na ng pag-asa. Subalit sa pagkakataon na ito, katulad po, Panginoon, ng awitin kaninang umaga sa family devotion po namin as a church, wrap them in your arms this morning. Yakapin mo sila ng iyong makapangyarihang kamay. Ipadama mo na sila ay hindi nag-iisa sa pagharap sa mabigat na pagsubok na ito sa pisikal na karamdaman. Bagkus ikaw ay naririyan at niyayakap mo sila at hindi pinababayaan. Ipadama mo na sila ay namumuhay ng may pag-asa, na sa iyo nagbubuhat ang kagalingan, na ikaw lamang ang makapagre-restore ng aming lupang katawan. Father, in the mighty name of Jesus, I declare not only physical healing, but as well as spiritual healing sa bawat isa na may mga karamdaman. We even lift up to you, Panginoon, ang mga kapatiran namin, O Diyos, na nasa kritikalang kondisyon. Si Ka Efren na ngayon ay nasa ICU. Ang kapatid namin ito na na hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Itinataas po namin siya. Ikaw ang kumausap sa kanya, Panginoon, na manatili ang kanyang pananampalataya na matatag sa kabila ng kanyang kalagayan ngayon, Panginoon. We pray, O God, na kung loloobin mo, na siya ay muling makabangon sa buhat sa pagkakahiga sa banig ng karamdaman.
Ang loloobin mo, Panginoon, ay makapag-undergo siya ng bypass operation sa kanyang puso. Panginoon, walang imposible sa iyo. Ang kagalingan ay nagbubuhat sa iyo. Nais din namin ilapit ang kanyang buong pamilya. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at kayo rin ang magpuno ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang gumamit ng mga tao. We even lift up to you si Pastora Erica sa pagkakataon na ito. Touch her in very special way. I pray for your divine healing upon her body, O God. At gayon din, Panginoon, kay Brother Ferdy, Panginoon. Panginoon, he is living miraculously sa mga pagkakataon na ito. At pinatunayan mo na yan sa eklesiya na ito. At naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang magpapatatag sa kanilang mga pananampalataya. Ama, yakapin mo sila ng iyong bisig. Ang kapangyarihan mo ang padaluyin mo sa kanila, Panginoon. We declare healing. At ngayong Kapaskuhan, punuin mo kami ng kagalakan. Punuin mo kami ng pag-asa na harapin ang susunod na taon. Sa kabila ng mga pagsubok, patatagin mo kami. Pagtibayin mo kami. Kung meron sa amin nangihina spiritually, Father, heal us spiritually. Kung meron patuloy na nahuhulog sa pagkakasala, Lord, rescue your children. Heal us, O God, from this sin, O God, at matuluyan ng matuldukan ito at talikuran. Father, this morning we are here to celebrate your goodness. We are here to glorify your name. Transform us, O God, according to the likeness of your Son, Christ Jesus. Thank you, O God, dahil naaawitan namin kayo. Thank you, O God, dahil nakakapanalangin kami sa iyo. Thank you, Father, dahil we can offer our lives to you. Thank you, Lord. You alone ang siyang may hawak ng aming buhay. At ang layunin mo sa buhay namin ay maranasan ang masaganang buhay at nais mo na maranasan namin ang buhay na sapat at kasiyasiya. Maraming salamat po. Salamat kay Jesucristo. He alone is the way, the truth, and the life. Siya lamang, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Ang aming mga kinaan ay pinagkakatiwala namin sa iyo at papalitan mo to ng kalakasan. Maraming salamat po. Iniahabilin din po namin anuman ang mga gagawin ng bawat isang pamilya at individual ngayong Kapaskuhan. Patnubayan mo at pagpalain ang lahat ng aming mga gagawin. Ito po ang panalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ni Jesus. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He
siya ng isang bagong lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nariyan nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang bire at magsisilang ang isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Opo. Good morning. Magandang umaga sa bawat isa. Wala bang special number? Naubos na last week. Last week, ang dami nating special number, no? Sana every Sunday din. I hope every Sunday meron tayong panahon at ilaan natin yung ating mga natatanging bilang para sa Panginoon, no? Whether it may be through singing, dancing, or pagtula. Kung ikaw ay magaling magsulat ng tula para sa Panginoon, naalala ko tuloy si Ka Efren nung Zone 4 Revival, no? Gumawa siya ng tula. If that's your, yun yung talent mo, why not give it to the Lord, no? Sana every Sunday meron tayong natatanging handog para sa Panginoon. Okay ba yun? Sana next year, no? Every Sunday meron na. Habang tayo ay nabubuhay. Amen? Habang tayo ay may lakas, magamit natin ang ating mga katangian or yung mga skills na na-acquire natin. Thank you. Ayun. Parang mas maganda boses ko dun. So, muli, magandang umaga po sa bawat isa and advance Merry Christmas. No, ito na po ang huling linggo natin bago mag-Pasko. Next week, huling linggo ng taon, no? And ngayong araw, tayo ay nagsama-sama para magpuri sa Panginoon at ipagdiwang this is the week of the celebration or sa Pilipino pa nga lang, September pa lang nagse-celebrate na, no, ng Kapaskuhan. At ito ay hindi lamang isang pagdiriwang sa pagsilang ng isang sanggol, kundi ang pagdating ng pag-asa sa mundo. Ang Pasko ay isang panahon ng tuwa, pagmamahal at pagninilay. Ngunit higit pa rito, ang Kapaskuhan ay isang paalala na ang pag-asa na hindi nawawala. The hope that never faileth, or hindi nawawalang pag-asa. Pag-asa na ipinanganak sa isang sabsaban. Yan ang ating pag-asa. Pinanganak sa isang sabsaban sa Bethlehem. Ang mensahe ng Pasko, mga kapatid, sa pinakamalalim nitong anyo ay nagsasabi sa atin, gaya ng nabasa ni Brother Ed, na ang Diyos ay kasama natin. God is with us. Ito ang pinakamalalim na mensahe ng Kapaskuhan o ng pagdating ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Sabi mo, kasama ko ang Diyos. No? So I've entitled this na Hope This Season, Emmanuel, which mean, of course, God is with us. Nabanggit kanina, nabasa ng ating kapatid na si Brother Ed, ito ay isang dakilang propesiya na natupad sa pagsilang ni Jesus. In verse 23, ang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos. Sa pagdiriwang natin sa panahon ngayon, nais kong pagtuunan natin ng pansin ang makapangyarihang mensahe ng Emmanuel. Ang pag-asa na ang Diyos ay hindi malayo, kundi siya ay naririto at kasama natin. Ngunit ano ba ang ibig sabihin nito para sa atin
ngayon, sa kapanahunan natin. Ano ang ibig sabihin ng Pasko sa atin? No? Una, ito ay pinapakita sa atin o pinapaalala sa atin na ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng pagkakataon. Gaya ng kanyang pagsama kay Jose, sa kanyang kalituhan at sa kanyang pagdududa at walang kasiguruhan. Ang Diyos ay kasama natin sa hamon ng mga buhay at sa panahon ng ating pagdududa, kasama natin ang Diyos. Hindi malayo ang Diyos. Ang pag-asa ng Kapaskuhan, mga kapatid, ay hindi lamang isang pangyayari ng kasaysayan. Hindi lamang ito nangyari ng kasaysayan at doon natapos. Kundi ito ay isang realidad o isang katotohanan na magpasa hanggang ngayon ay ating nararanasan na ang Diyos ay kasama natin. Pangalawa, ito ay nagsasabi rin sa atin na ang Diyos ay naparito para tayo ay iligtas sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin ang mga kalagayan ng mga Hudyo nung panahon bago ipanganak ang ating Panginoon. Ang kalagayan ng mga Hudyo noon ay sila ay nasa ilalim ng pagsasakdal ng pampolitika o they are politically oppressed by the Roman, no, ng Roma, dahil sila ay under ng Roman Empire. Iyan ang kanilang nararanasan. At naranasan din nila ang paghahangad ng espiritual sapagkat wala nang tumatayo para sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, para sa pangalan para sa Diyos ng panahon na iyon. Wala nang nagtitipon. Wala nang nangyayaring pagsamba. Wala nang nangyayari kung anumang fellowship na tinatawag. At sila ay naghahangad ng isang espiritual o isang makabuluhang pagtitipon na kung saan sila ay mapapalakas. Dahil sila ay sobrang hirap na sa kalagayan nila sapagkat sila ay nasa ilalim ng Roma. At sila ay nananabik. No? Sila ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga taga-Roma o ng Roma at sila ay nagdarahop. Sila ay naghihirap sa mabigat na buwis na kanilang kailangang bayaran. No? At sila ay nagkasam. Sila ay nag-i-expect ng isang Messiah na magliligtas sa kanila mula sa pang-aapi at magbabalik sa kaluwalhatian ng Israel. There was a time na ang Israel ay napakaganda o nung panahon nila ang kanilang lahi o ang kanilang bayan ay napakaganda. Subalit maraming mga pagkakataon na sila ay sumuway sa Diyos at ang templo ay winasak at sila ay nasakop. Ilang beses silang nasakop at maaring nung panahon na ito ay sila ay nangangarap na muling maibalik yung ganong pagkakataon. Ngunit walang kasiguruhan at sila ay nag-aantay. Nag-aantay sila na darating ang isang Mesiyas o Messiah na siyang magliligtas sa kanila at magbabalik sa kaluwalhatian ng Israel. Ang pag-asa nila ay hindi lamang pampolitika o maalis sila sa politika na pagsasakdal, kundi malalim din na espiritual. Nagmumula ito sa paniniwala nila na ang mga pangako ng Diyos sa Israel ayon sa kanilang kasulatan ay balang araw ay matutupad na darating ang isang Messiah o Mesias. At ito ay kanilang inaasahan nung panahon bago ipanganak ang Panginoong Hesus. Sa kabila ng kanilang paghihirap, nandoon yung kanilang pag-asa. Ang pag-asa nila na matutupad at muling babangon ang bayan ng Israel. Ang kalagayan ng mga Hudyo bago ipanganak si Jesus ay puno ng matinding pananabik at ekspektasyon. No? Sino ba dito yung mga mga kamag-anak, kapatid, kaibigan,
pamangkin or basta malapit sa buhay nyo na nasa ibang bansa, na close nyo, at na kapag siya ay malapit ng darating, di ba, excited, nararamdaman nyo yung excitement. O kahit nung tayo yung mga bata pa, nung tayo ay nasa loob lang ng bahay, at kapag ang ating magulang ay alam natin na paparating na nagiging excited tayo. Punong-puno ng pananabik. Punong-puno ng pag-asa na darating ang ating magulang, na darating ang ating, na darating sila. At alam pa nga natin, nasa nang pasalubong. Di ba? Naranasan natin kung gaano yung matinding pananabik. So ganito ang nangyayari nung panahon ng mga Hudyo. Sila ay punong-puno ng pananabik na may isang Mesayas na magliligtas sa kanila sa kanilang kahirapan na nararanasan. Kaya't sila ay handang tanggapin ang Mesayas kapag siya ay dumating. Nung panahon na yon, punong-puno sila ng pag-asa. Ayan po ang kalagayan nila. And sa ating pag-uusapan ngayon, may 3 bagay lamang akong ibibigay sa inyo patungkol sa ano ba ang Emmanuel o ano ba ang kahulugan ng pag-asa. Ano ba ang pag-asa natin? No? Hindi ako masyadong magtatagal sa 3 puntos na ito sapagkat marami pa tayong gabi na pag-uusapan. No? Mamaya, magsisimula po ang ating sambang gabi. And itong 3 pag-asa, no? Ang pag-una, ang pag-asa ng kaligtasan. Emmanuel o ang pangalan na Emmanuel ay hindi lamang isang pangalan na nagsasabi ng presensya ng Diyos. Nagsasabi rin ito ng plano ng Diyos para sa kaligtasan. Dumating si Jesus hindi lamang upang tayo ay makasama, kundi upang tayo po ay iligtas. Sinabi ng anghel kay Jose sa Mateo chapter 1 verse 21, na manganganak si Maria ng isang anak na lalaki at siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay nagdadala ng pag-asa ng kaligtasan. Dumating si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan, upang kunin ang ating lugar sa cross, at upang mag-alok ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. At sa lahat ng naniniwala sa Kanya, ito ay Kanyang ipinagkaloob, ang kaligtasan. No? At ang Pasko o ang ating panahon, ang pinagdiriwang ngayon ay isang anunsyo na ang kaligtasan ay dumating. Dumating ang kaligtasan sa mundo at ito ay nangyari na sa atin. Amen po ba? Ligtas ka na po ba? Hindi mahalaga kung gaano ka kalayo na ligaw, gaano ka kalalim na nagkasala, gaano karami ang iyong mga pagkakamali sa buhay, ang pag-asa ng Emmanuel o ay ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ikaw ay mapagkasundo sa Diyos Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maaari mong maranasan ang kapatawaran, kapayapaan at kagalakan na siya lamang ang makapagbibigay. Mga kapatid, ang pag-asa ng kaligtasan ay isang pag-asa na kailanman hindi kukupas. Kaya nga sabi kanina ni Pastor Nick sa prayer time, mag-isipin nyo ang 3 sa malalapit ninyong sa buhay, malalapit sa buhay ninyo at ipanalangin nyo. Kung itong mga tao na to ay hindi pa nakakaranas ng kaligtasan, ipanalangin nyo sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat. At ito ay hanggang ngayon. At tayo man ay mawala, ang kaligtasan pa rin ay patuloy na mararanasan ng mga taong susunod sa atin.
Gaya ng naranasan ng mga taong nauna sa atin, naranasan nila ang kaligtasan, tayo man din ngayon, naranasan natin ang kaligtasan. At naranasan ng mga Hudyo ang kaligtasan sa mga iilan sa mga Hudyo na naniwala na ang Panginoong Hesus ang Mesaya. Although maraming mga ang daming mga Hudyo na hanggang sa ngayon ay nag-aantay pa rin sa Mesaya. Ang isang pag-asa o ang pag-asa ng kaligtasan ay hindi kukupas o hindi kumukupas. Ito ay para sa ngayon at para sa kawalang hanggan. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-asa ng kaligtasan, ayan ang dulot ng pagdating ng ating Panginoong Hesus sa mundong ito. Hindi pag-asa na tayo ay mabunot sa rapol. Hindi ang pag-asa na madagdagan ang bonus. No, magka-13th month, magka-14th month pa. No, kundi naparito ang Panginoon para ang pag-asa o yung inaasahan natin na mangyari sa buhay natin ay magkaroon ng katuparan na tayo ay mailigtas sa ating kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. Pangalawang bagay, ang pag-asa sa panahon ngayon ay ang pag-asa na ang Diyos ay kasama natin. Emmanuel, God is with us. Isang magandang aspeto ng mensahe sa Kapaskuhan, mga kaibigan, ay hindi lamang ito tungkol sa pag-asa sa hinaharap. Ito ay pag-asa na nararanasan na natin ngayon. Amen po ba? Ang pag-asa na kasama natin ng Diyos, nararanasan niyo po ba? Di ba? Ang pangalang ibinigay kay Jesus sa Mateo chapter 1, verse 23, Emmanuel, nangangahulugang Diyos ay kasama natin. Ito ang pinakamapangyarihang mensahe ng Pasko na mismo ang Diyos ay dumating upang manirahan sa ating kalagitnaan. Sa panahon ngayon na mga pinagdiriwang ng bawat isang tao, ng bawat tao ang Kapaskuhan, ay hindi nananatili ang Diyos na malayo sa atin. Hindi siya nantiling nasa itaas lamang o malayo sa atin. Dumating siya sa kaguluhan ng ating mundo. Alala nyo, siguro sa mga susunod na gabi, maalala nyo kung paano o anong panahon ipinanganak ang Panginoong Hesus, ano yung event, anong klaseng kaguluhan yun nung panahon na yan. At maaaring ma-recall nyo na, no? Dahil matagal na tayo sa simbahan. Tama? Alam na natin, medyo baka maalala natin ano ba yung panahon o kalagayan noong kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit dumating ang ating Panginoong Hesus sa kaguluhan ng ating mundo. At maging sa atin, naranasan natin ng Panginoon, dumating sa atin ng Panginoong Hesus nung tayo ay gulong-gulo sa buhay. Maaring ang ilan sa atin ay maraming pinagdaraanan. Tama? Ako, naranasan ko ang Panginoon nung ako ay gulong-gulo sa aking buhay. Walang plano sa buhay ko. No? Naranasan ko ang Panginoon, dumating siya sa akin na ako ay nasa makamundo pa na gawain. So, ibig sabihin, hindi lamang nung panahon literal na kapanganakan dumating ang Panginoon ng kaguluhan, maaring ang naranasan din natin, dumating ang Panginoon sa ating buhay nung tayo ay gulong-gulo. Ngunit tayo ay nailigtas ng Panginoon. From darkness into light. No? Dumating siya sa kaguluhan ng ating mundo, sa sakit. Maaring ang ilan na naligtas, naniwala sa Panginoon nung siya ay may malubhang karamdaman. Siya ay nanumbalik sa Panginoon, tumawag sa Panginoon. No, maaring may kakilala kayong ganyan. Dumating ang Panginoon sa kawalan ng katiyakan sa buhay natin.
Dumating siya sa ating kalagitnaan upang ipakita sa atin ang tamang paraan ng pamumuhay. Upang pagalingin ang ating mga sugat at upang pag-ugnayin tayo sa Diyos Ama. Ang Pasko ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kasama natin. Hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan, kundi sa bawat araw. Sa mga hamon ng buhay, sa kabiguan, sa katagumpayan ng buhay, sa kaligayahan, kalungkutan, hindi ka nag-iisa. Mas mararamdaman mo ang Panginoon, lalong-lalo na kapag ikaw ay gulong-gulo na sa buhay mo. Bakit? Kasi wala ka na ibang pupuntahan, kundi ang Diyos. Pero bilang sa ating mga mananampalataya, sa kasiyahan, sa tagumpay, dapat nasa isip natin at alam natin na kasama rin natin ang Diyos. At hindi ka nag-iisa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Mag-isa ka man literal, hindi ka nag-iisa. Sabi ko sa mga kapatiran natin sa Quiborosa, ito rin ay naging mensahe ko sa kanila. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Kahit naglalakad ka mag-isa, papunta sa kahabaan ng kabundukan na iyan. Kahit naglalakad ka mag-isa, hindi ka nag-iisa. Di ba? Kasi kasama natin ang Diyos. Si Jesus, ang pag-asa ng mundo, ang Emmanuel, na ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Kasama natin ang Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Ang sarap sa pakiramdam na kapag ito ay ating isa sa buhay, nakasama ko ang Diyos. Kahit hindi ko nararamdaman ang Diyos, alam ko kasama ko ang Diyos. Maaaring dumating sa punto ng buhay mo na parang hindi mo na maramdaman ng Panginoon, na parang nagdidesisyon ka ng walang kasiguruhan. Na ba't parang ang layo-layo ng Panginoon? Ba't parang ang layo ng Diyos sa buhay ko? Pero kung babalik tayo sa katotohanan na ito, Emmanuel, kasama mo ang Diyos. At yan ang pag-asa natin sa buhay natin. Tama? Nakasama ko ang Diyos. Sa sakit, sa kalusugan, sa kahirapan, sa katanyagan, o kung ano man bahagi ng buhay mo, kasama mo ang Diyos. No? And I hope na kapag tayo po ay mas naging successful sa buhay, sana nasa isipan mo, kasama ko ang Diyos. At ibinabahagi mo sa mga tao na nakakasalamuha mo, kasama ko ang Diyos. Ang pag-asa natin sa buhay at ang katotohanan ng Emmanuel, kasama mo ang Diyos. Amen? Pangatlo, mabilis lang, di ba? Ang pag-asa ng kapayapaan. Ito, Emmanuel, ibig sabihin, ang pag-asa ng kapayapaan. In Luke chapter 2, verse 14, sabi doon, ipinahayag ng mga anghel sa mga pastol, kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sa lupay kapayapaan. Emmanuel ay hindi lamang na Diyos na kasama natin, siya rin ang pinagmumulan ng kapayapaan. Dumating si Jesus upang magdala ng kapayapaan. Hindi lamang sa pagitan natin at ng Diyos, kundi pati na rin sa pagitan natin bilang tao, bilang mga tao at sa ating mga puso. Sa ating mundo ngayon na punong-puno ng kaguluhan, pagkakabahabahagi o division at pagkabalisa,
worry, yung pagdududa. Maraming tao ang naghahangad ng kapayapaan. Maging ito man ay kapayapaan sa kanilang relasyon, kapayapaan sa kanilang mga komunidad na kung saan sila nagpapabilang, no? Kapayapaan maging sa inyong sariling buhay at maging sa inyong puso. Nang mensahe ng Pasko ay ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesus. Baka wag naman sana na ang gusto nyo mangyari dahil sobrang dami ng gulo sa buhay nyo. Kapayapaan habang buhay. Ibang kapayapaan na yon, na mayapa na. Ngunit ang Emmanuel, ang hatid nito ay kapayapaan sa buhay natin. Ang kapayapaang ito ay hindi kailanman mawawala sa atin. Hindi ibig sabihin na ang kapayapaan ay na binibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus ay hindi tayo mamumroblema. Hindi ibig sabihin dahil meron tayong Jesus, meron tayong Diyos sa buhay natin, kasama ko ang Diyos, hindi na ako mamumroblema, hindi. Hindi ibig sabihin nito kawalan ng problema sa buhay. Kundi, ang ibig sabihin nito ay ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Si Jesus bilang Emmanuel, ang prinsipe ng kapayapaan, diba? Prince of Peace. At kapag tinanggap natin sa ating mga puso, siya ang magdadala ng kapayapaan na lumalampas sa ating pangunawa. In Philippians chapter 4, verse 7. Ito ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi kayang ibigay ng tao. No? At ito ay nangyayari sa atin at mangyayari at magagamit natin ang kapayapang ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa panahon natin ng pagdiriwang ngayon, ipinapaalala sa atin mga kapatid na ang pinakamataas na pinagmumulan ng kapayapaan ay hindi matatagpuan sa ating kalagayan, kundi sa presensya ng Diyos, sa presensya ni Jesus sa ating buhay. Ang kapayapaan ay dumating kapag napagtanto natin na ang Diyos ay kasama natin at siya ang may control sa lahat ng bagay. Hindi ka ba magiging payapa kung ang alam mo ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay? Sana wag na tayong maging katulad ng mga disciple na nung kung saan kasama nila si Jesus sa bangka at ng konting alon lang humampas. Hindi na nila alam ang gagawin nila. No? Ginising ba nila? Nag-alala sila sa kanilang buhay. Hindi nila alam na ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan sa tao. Emmanuel, ang hatid sa atin sa panahon ng ating pagdiriwang ay ang pag-asa ng kaligtasan. Pangalawa, pag-asa na ang Diyos ay kasama natin at ang pag-asa na kapayapaan. Itong tatlong bagay na ito ay nararanasan na natin. Tama? Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Ito ay isang paalala sa atin. Ito ay paalala sa atin. At ang napakagandang bagay, sabi ko nga kanina, nangyayari na at mangyayari sa atin sa mga naniniwala sa Panginoong Hesus at sa tumanggap sa Panginoong Hesus. Ito ay naging katotohanan. Hindi tayo katulad ng mga Hudyo na nag-aantay at umaasa na darating sa kanila ang kaligtasan, na darating sa kanila ang pag-asa na makakasama nila ang Diyos at darating ang kapayapaan sa kanilang kaguluhan, sa kanilang kalagitnaan ng paghihirap ng panahon nila.
Pero ito ay naging katotohanan na sa atin at naging realidad na sa atin at naging personal sa atin sa mga naniniwala at maging sa mga nauna sa atin. Naging katotohanan na ito. Nagkaroon na ito ng katotohanan. Hindi na tayo basta lamang umaasa, kundi tayo ay naranasan natin itong tatlong bagay at nararanasan natin. Naranasan natin na tayo ay maligtas. Nararanasan natin na kasama natin ang Diyos. At mararanasan natin ang kapayapaang magmumula sa Panginoong Hesus. Ang tanong, ano ang inaasahan mo sa panahon ngayon ng Kapaskuhan? What do you hope for this season? And may I suggest, itong tatlong bagay na to, naranasan natin at alam na natin. May I suggest that may we hope for this thing to happen through our participation and willingness to be used by God. I have given an acronym sa hope. No? I hope that you may hope also of this thing that I will share to you this morning regarding sa hope na yan. No? Sana yan din ang asahan nyo na mangyari sa buhay nyo ngayon. Una, letter H. No? I hope you hope for the humanity to be saved. Kasi tayo ligtas na, tama? Tama? Parang di kayo ligtas, ha? I hope this season, na umasa din kayo na ang mga kapatid o mga kaibigan nyo sa buhay ay maligtas din. O kayo ay maging instrumento din ng kaligtasan sa mga taong wala pa sa Panginoong Hesus. Just like what God wanted to do and His plan for humanity, for all to be saved, na ang lahat ay maligtas. Kaya nga niya inibinigay ang kanyang bugtong na anak in John 3:16. We all know that. Yan ang plano ng Diyos. At nakasama ka sa plano ng Diyos. May gusto ka bang isama sa plano ng Diyos? Umasa ka. Kung meron kang, ang ganda kanina ng prayer, sinabi ni Pastor Nick, kung meron kang kakilala na wala pa sa Panginoon na malapit sa buhay mo, ipanalangin mo. At umasa ka na maliligtas sila. Sana isama mo sila sa plano ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. I hope you hope this season. Do you still yearn for this thing na maligtas ang mga tao, that people will be saved? Alam nyo, magsimula tayo sa ating pamilya. Simula tayo sa ating kamag-anak, sa kapitbahay, sa komunidad, sa kaibigan, sa katrabaho, at maging sa mga kasalamuhan natin sa bawat araw. Ang sarap, this is the time actually, na madali lang, sa totoo lang, madaling mag-share. Mag-share ng message about salvation. Because everybody's celebrating Christmas. Tama. And people will just smile and receive, kung ano man yung sasabihin mo. Kung may madaanan ka dyan, or kung makausap ka, pag bumili ka kung saan ka man, sa SM, Robinson, o kung ano man. Kung kakain ka sa labas, yung mga waiter, huwag mo nang pagalitan. Ang tagal ng service nyo. Di ba? We all know this month is so busy. Pero, if you can give time, and if you are still hoping for this na mangyari, na maging kabahagi ka sa plano ng Diyos, dahil kabahagi ka na. Member, ibig sabihin ko niya, sa madaling salita, membro ka na. Parte ka na. Naging parte ka na ng plano ng Diyos, at marami pang wala sa plano ng Diyos. I hope you still hope for the people na kakilala mo na wala pa sa Panginoon, na sila rin ay maligtas. Letter O.
I hope you still hope for this, to be obedient to His Word. May you hope to be more obedient to His words and His plans. Gaya ng nangyari kay Joseph, no? When he had series of doubts, dahil buntis si Maria, hindi siya ang ama, nalito siya, gulong-gulo siya, may challenges, walang kasiguruhan. But when the angel of the Lord spoke to him about what God's plan, he obeyed. Sumunod siya sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel ng Diyos. In James chapter 1 verse 22, mga kapatid, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. This verse emphasizes the importance of not just hearing God's word, but actively obeying it. True obedience to God involves putting His teachings into practice in our lives. Not just acknowledging them intellectually na, okay, alam ko yan, alam ko to, alam ko yan. Iba pa rin yung ginagawa. I hope you hope, di ba? Puro hope na lang, no? I hope you hope to be more obedient to God's Word. Letter P. I hope you still hope for the peace which transcends all understanding. Let us hope for the peace which transcends all understanding in Philippians chapter 4 verse 7, so that our hearts and mind will be guarded. No? Especially after this season. Sana may kapayapaan ka. Umaasa ka sa kapayapaan sa bawat araw. No? Hindi yung, alam natin na panay gastos ang season ngayon, di ba? Ngunit pagdating ng pagkatapos ng season na ito, di ba? Saka natin may isip. Saka tayo nagwo-worry. Saka ba't ba ako bumili ng ganito? Ba't ba ako gumastos? Hanggang nagwo-worry ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo. No? I hope that you still hope na maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos upang mabantayan yung ating puso at ang ating isipan. Hindi lang kapayapaan na matutulog ka ng hayahay, pero yung kapayapaan na at the end of the day, God is with you, and at the start of the day, God is still with you. And letter E, I hope you hope to be empowered by the Spirit. Let us always hope for the empowerment of the Holy Spirit be upon us this season. In Ephesians chapter 3 verse 16, sabi doon, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. No? Tayo ay mapalakas sa atin, na tayo ay mapalakas sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ng banal na Espiritu. In 2 Timothy chapter 1, for God has not given us a spirit of fear, no, or timidity, but of power, love, and self-discipline. I hope na you still hope na ikaw ay ma-empower. Kaliwat kanan ng party, kaliwat kanan ng reunion, no? Pagdating ng umaga, mayroon pa bang devotion? Amen? Amen ba doon? O sobrang pagod na lang. Lord, you know naman this season, sobrang pagod eh. Sana hinihiling pa rin natin sa Panginoon na tayo ay mapalakas spiritually sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na tayo ay patuloy na magkaroon ng kapangyarihan, boldness to share the Word of God, yung pag-ibig, at yung self-discipline. This season, sana ito po yung ating inaasahan. Sapagkat yung unang tatlong bagay, naranasan na natin. Naligtas tayo,
kasama natin ang Diyos at may kapayapaan tayo. Now, for the hope this season and for sa next year, sana umasa rin kayo na tayo ay makapagligtas, kayo ay maging kabahagi ng plano ng Diyos. No? Tayo ay maging obedient sa Kanyang salita. Umasa tayo sa kapayapaan na nagmumula sa Diyos at pagpapalakas at walang sawang paggabay sa atin ng Banal na Espiritu. Habang tayo ay magdiriwang sa papalapit na Kapaskuhan ngayong linggo, nating tandaan na ang pag-asa natin ay nagkaroon ng katuparan sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay iniligtas, kasama natin ang Diyos, at ang dulot nito ay kapayapaan para sa atin. Subalit, marami pa rin ang mga taong walang pag-asa. Sana ikaw ang mag-abot ng pag-asa sa kanila. Ikaw magdala sa kanila sa salita ng Diyos. Habang tayo rin ay napapalakas. Kasi naranasan na natin yan. We all have relationship with God. And some don't have. Sana next year or this year, kung makahabol pa kayo, sana maging regalo nyo sa sarili nyo, no? Lord, gusto kong masyaran itong kapatid o itong kakilala ko na ito. Yan ang gusto kong iregalo sa iyo, Panginoon. Di ba? Hindi naman imposible. Imposible ba? Imposible ba mangyari yon? Hindi ba? Hindi. And I hope next year, hindi lang every December, no? I hope next year, ito rin yung ating maging pag-asa sa buhay na tayo ay magiging kabahagi sa plano ng Diyos, sa kaligtasan sa lahat ng tao. Sabi ko nga kay Pastor Nick, ako nga nananalangin na ng another community na malapit sa Quiborosa or kung papunta rito. I'm praying now for the community na maabot natin sila. And so, pray with me, no? At pag nangyari yan, di ba, magiging kabahagi na naman ulit tayo sa kaligtasan ng mga tao. At yan naman ang dahilan at pinakamalalim na dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Kapaskuhan. Tayo ay niligtas, kasama natin ang Diyos, at tayo ay mayroong kapayapaan. Yan ang dahilan kung ba't naparito ang Panginoong Hesus. Paalala sa atin ang mga bagay na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa inyong mensahe sa umagang ito. Na nagpapaalala sa amin, Panginoon, ng mga bagay na aming inaasahan noon. Ngunit ito po ay nararanasan na namin ngayon. Kami po ay iniligtas mo. At alam po namin at nararanasan namin sa bawat araw na ikaw po ay kasama namin. At nararanasan din namin, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Nawa, Panginoon, na hindi kami maging madamot, kundi, Panginoon, itong bagay na ito ay maibahagi rin namin sa mga taong wala pa sa iyo. Sa mga taong naghihirap sa kanilang buhay sapagkat wala silang Panginoon sa kanilang buhay. Nawa, Lord, gamitin mo po kami. Maging pagpapala sa mga taong na ito. Nawa, Lord, maging kabahagi kami ng plano mo sa buong sangkatauhan. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang sumunod sa inyong mga salita. At igawad mo, Panginoon, ang kapayapaan sa bawat araw, sa bawat isa sa amin.
At dalangin ko, Lord, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay patuloy mo kaming palakasin, patatagin, at palalimin sa pananampalatayang aming nasumpungan. Salamat po, Panginoon, that we have this hope in our lives because of Jesus. And we are celebrating not just for this season, but for the rest of our lives of this thing because, Lord, kami po ay inyong mga anak. Salamat po. Pagpalain niyo po kami ng sama-sama sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God sa ating narinig na mensahe sa umaga pong ito na nakakapukaw, nakakagising ng ating medyo tutulog-tulog na pag-asa at excuse me. At karagdagan niya doon at kunting buod lang na sinasabi ng Pilipos chapter 4 verse 6 na do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So, yun lang po, napaka-simple ng gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. I-present nyo lamang po ang ating mga request sa Panginoon. At sa kabila nun, siya na pong bahala. Huwag nyo na po masyadong magnify ang inyong problema para sa inyong sarili. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa atin. So, purihin po ang Panginoon. At tayo po ay patuloy na magpuri, maging sa ating pagbibigay. Pag-ikapot, pag-offering ay hayaan po natin ang Panginoon din ay kumilos sa ating mga puso at isip na maging maluwag. Kung hindi nyo po nais magbigay na maluwag sa puso, ay purihin din po ang Panginoon. At tayo po ay pumunta na po sa harapan. Tayo po ay sa ating pong mga pagbibigay ng ating tithes and offering. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, aming Ama, ang aming Diyos na pinagmumulan ng mga biyaya. Salamat, Lord, for giving us a heart to offer our lives, maging ang aming po mga financial na blessings. We thank you, Lord, nawa ito po ay maging kagamit-gamit sa inyo pong kaluwalhatian. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay, maging sa aming pong mga trabaho at mga pagpapalang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya salamat po sa ating mga gandang bulaklak sa pamilyang Ronquillo, kina Ate Ani at Kuya Nestor. Sila po ang nagbigay sa atin ng napakagandang mga bulaklak po sa umaga po ito. At tuloy po tayo sa ating mga gawain sa Panginoon na mga susunod at kasalukuyan natin ginagawa. At ngayon ay medyo, alam niyo naman, lumalamig ng panahon. Ramdam na natin ang
talagang Kapaskuhan. Sa Antipolo, medyo ramdam natin. Pero pag bumaba kayo ng Metro Manila, ramdam nyo ang traffic at siyempre ang init. Huwag nyo na pong subukan, mapapahamak kayo. I mean, pumunta kayo ng Divisoria, pumunta kayo ng Taytay, ng Tiangge. Sige po, kung nais nyo pong uso talaga sa siksikan, sige lang po. Baka mayroon kayong gustong bigyan ng mga kapatiran pa, sige lang po, ituloy nyo lang po. Baka ma-enjoy nyo yung sikip, yung traffic, mga isang araw na biyahe. Po. At sa ating pong worship service ay regular po natin ginagawa alas 9 every Sunday. Pero ngayon, may mga pagbabago tayo. Itong linggo na, sa buong isang linggo, dahil ay meron tayong mga gagawin na mga sambang gabi. Pero bago ko sabihin yon ay this coming Wednesday, meron pa rin po tayo, Pastor Chris, prayer meeting, which is Chris. Wala na po, dahil meron tayong service ng umaga, Christmas service po natin. At regular pa rin pong practice ng ating mga musicians, ating mga singers. Every Saturday pa rin po may practice sila. Pero sa ngayon, regular ang practice nila dahil wala po tayong tigil sa ating mga gawain. At mamayang gabi ang simula ng ating sambang gabi, alas 7 po ng gabi. At ating po mga speakers ay simula si Pastora Erica, si Pastora Sent sa sunod-sunod na araw hanggang kay Pastor Billy. At pinakahuli po ang ating pong head pastor, si Pastor Nick po. At regular pa rin po ating mga affinity groups after ng itong mga busy nating mga programs ng Kapaskuhan. At meron na po tayong prayer breakfast sa first Saturday po ng January 2025. Nawa ay sikapin po natin. Ako po, sana makarating din po. Kasi napakaganda po. First Saturday of the year ng 2025, alas 6 ng umaga, tayo po ay magkakaroon ng prayer breakfast. Ayun po. Kung mayroon pa kayo nais, Pastor, mga karagdagang announcement. Bago po manalangin si Pastor Billy, nais ko pong paalala sa darating na candlelight service natin. We will be taking yung Everybody's Birthday offering na mapupunta po sa World Evangelism Fund. At ito po ang mechanics ng Everybody's Birthday. Kung kayo po ay 50 years old, i-triple nyo po yun. Pero pwede nyong lagpasan yung ikatlong bilang. Halimbawa, 50 years old kayo, magiging 150. Pero hindi limited doon. Pwede nyo lagpasan po. Pwede maging 500, 1,000. Kung ano po yung nasa puso po ninyo ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil nadagdagan ng 1 taon ang buhay po ninyo. Ang offering na ito ay mapupunta po sa pandaigdigang pagmimisyon ng Church of the Nazarene sa World Evangelism Fund. Ito po yung sumusuporta sa mga misyonero natin, sa iba't ibang mga manggagawa globally, sa mga church planting at iba't iba pang mga gawain ng Church of the Nazarene sa 165 countries. Kaya magsama-sama po tayo sa darating na Tuesday evening para sa ating candlelight service at meron din po tayong Holy Communion. Dalhin niyo po ang inyong family para sabay sama-sama natin salubungin ng Kapaskuhan sa araw po na iyon. Kaya pinapaalala ko rin po, alas 7 po ang service natin mamayang gabi hanggang bukas po ang ating sambang gabi. Kaya magsama-sama po tayo dito. At alas 8 po sa darating na Kapaskuhan ang ating serbisyo. Yan po yung mga paalala natin for this season. Tayo pong lahat ay tumayo, tanggapin natin ang biyaya ng Panginoon na iwawakas tayo sa closing prayer and benediction ni Pastor Billy. Let us tanggapin po natin ang benediction. Let us receive. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen. Amen. Magandang umaga po at tapos na po ang ating pagsamba sa Panginoon. Meron pa rin po tayong Sunday School sa bawat ating mga grupo po. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po